Kamusta mga papi? So mga paps, tayo nga po ay mag-a-update ngayon nitong napakaraming proyekto na ongoing na nga po dito sa Cavite. At ipapakita ko nga po sa inyo yan isa-isa. Dito nga po ay gagawa tayo ng serye dahil nga po sa napakaraming proyekto na ating i-cover ay hindi nga po kakasya sa isang video lamang. Kaya nga po ito ay magkakaroon ng 2 hanggang 3 serye. At ito nga po ang ating area of coverage para nga po dito sa ating first part nitong ating updates ng mga proyekto dito. So mga paps, hali nga po't samahan ninyo ko at ipapakita ko nga po sa inyo itong mga upcoming projects Cavite. So dito nga po tayo magsisimula sa Dasmariñas Aguinaldo Highway hanggang marating nga po natin yung New Government Center dyan nga po sa may 13 Martires. Well, itong unang proyekto nga na madadaanan natin ay ilang beses na nga rin po natin itong pinover dito nga sa ating channel. Ito nga po ay ang Aguinaldo Highway Road Widening. Mapapansin nyo nga po dito na yung mga poste ay naandyan pa rin sa gitna. Ngunit marami na nga rin pong movement na nangyayari dito tulad nga po ng ibang part nitong Aguinaldo Highway na meron na nga po siyang 3 lanes at isang provision nga po para sa isang bike lane. Ito nga po, kitang-kita ninyo itong area na ito kung saan ito na nga po magiging itsura niya pag natanggal na nga po yung mga poste sa gitna. Later on din nga po, mapapansin nyo rin yung mga establishments or mga buildings na nakalagay nga po dyan sa may right side ay naialis na para nga sa continuation nitong road widening hanggang dyan nga po sa may pala-pala. Mapapansin nyo nga rin po mga paps, yung sa right side nga po ay cleared na nga yung mga structures na nakatayo dyan at makikita na nga po natin yung alignment ng road widening. Well, yung padiretso nga po, dyan ay yung SM at Robinsons Pala-Pala at ito naman po yung pangalawang project na i-cover nga natin dito sa parteng Dasmariñas. Ito nga rin po ay magsisilbi na alternate route from Aguinaldo Highway, palabas nga po dyan sa Governor's Drive. Ito nga po ay ang IDESEA sa Dasmariñas. Meron nga po itong lawak na 14.9 hectares at isa nga po itong mixed-use community. Meron nga pong residential at later on, magkakaroon nga rin po ng mga retail components.
So mga paps, sa ating pagpapatuloy nga, andito nga po tayo sa Governor's Drive. At ito nga po, makikita nyo na naman ang pag-road widening nitong kalsada na ito. At syempre, makikita nga rin po natin dito ang isa sa mga pinakamalaking proyekto dito nga sa Cavite. Yan nga po yung Cavite-Laguna Expressway or yung CALAX na dito nga rin po magkakaroon ng interchange. Ina-update nga rin po natin itong CALAX dito nga po sa ating channel, yung Cavite Segment Alignment. At napapansin nga rin po dito na meron na nga po mga pier heads na naitayo na para nga sa paghahanda ng pagtawid paibabaw nitong Governor's Drive. At syempre, yung alignment naman ng CALAX na magmumula nga po dyan sa may Silang West or Aguinaldo Interchange ay papailalim dito, patawid nga po papuntang Open Canal Interchange hanggang sa Kawit Interchange. At dito nga sa pagkakataon na ito ay inaanyayahan ko nga po kayo na mag-subscribe dito nga po sa ating channel na Progreso Pilipinas. Nang sa ganon ay mapanood nyo nga po ang mga upcoming at mga latest developments na nagaganap nga dito sa atin sa Cavite. At ganon nga rin po, sana ay i-follow nyo rin ako sa aking Facebook page na Progreso Pilipinas. Nagbibigay nga rin po tayo ng mga preview doon about sa mga upcoming projects dito nga sa Cavite. At mukhang presko nga ang pagmamaneho dito sa papuntang 13 Martires dahil itong parte nga po ng Governor's Drive na ito ay maalwan pa ang kalsada at mapuno pa nga rin po ang paligid. At gusto ko nga rin po munang pasalamatan ang aking mga kasama yan nga po sa Papi of Cavite, lalong-lalo na nga kay Sir Christian Bob at kay Sir Kent sa pagsama nga sa akin dito nga sa pagbiyahe papunta ng 13 Martires. Well, yung Papi of Cavite nga po ay isa nga po itong grupo na mga mahihilig sa mga updates or mga construction projects at developments na nangyayari nga dito sa Cavite, and mostly nga ay nagbibigayan kami ng mga informasyon sa isa't isa nang sa ganon ay malaman nga po namin ang mga upcoming developments nga dito sa ating bayan ng Cavite.
mga paps, andito na nga po tayo sa 13 Martires at meron nga rin pong township developments dito. Yan nga po ay ang Sherwood at ang Arden Botanical Garden. At dito nga po sa 13 Martires ay makikita nga po natin maya-maya yung ginagawang bagong government center ng Cavite. Pero bago nga po yan, ay ipapakita ko muna sa inyo yung lumang government center. Daanan na nga rin po natin yung 13 Martires City Hall. At syempre, ipapasold up ko rin sa inyo yung isa pa proyekto dito. Yan nga po yung People's Park dito nga sa 13 Martires. So mga paps,
Yan nga po yung lumang Cavite Provincial Capitol at di nga nalalayo dito sa lugar na ito ay matatagpuan nga rin po natin itong SMDC Hope Residences. Ayan nga po siya sa tapat natin at also dito nga rin po ginagawa yung 13 Martires People's Park. Di nga po kalayuan dito. So yun na nga po mga paps, yung lumang Kapitolyo ng Cavite, at ngayon nga po ay sasadyain na natin kung saan ginagawa na nga po yung bagong Kapitolyo dito nga sa 13 Martires. At makikita nyo nga po later on kung gaano nga po kalaki yung magiging bagong Kapitolyo ng Cavite. So mga paps, yan na nga po yung magiging bagong Kapitolyo ng Cavite na matatagpuan nga po dito sa may 13 Martires. At tayo nga po ngayon ay babalik naman dyan sa may Tansa, 13 Martires Road. At bound na nga po tayo patansa para mag-cover nga po ng mga upcoming projects din doon. At tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, ay hindi nga po kakasya sa dami ng proyekto dito sa Cavite sa iisang video lamang.
So abangan nyo nga po yung susunod na video natin sa mga proyekto naman na matatagpuan dito sa Tangza. Mga paps, sana nga po yung nag-enjoy kayo. Ingat po kayo palagi. God bless. At syempre, alam nyo na. Thank you!